Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Grabe mga ka-Wonder ang galawan. Grabe talaga. Kaya pala mga ka-Wonder, kung napapansin natin na nagpa-produce ng documents itong House of Representatives, itong House panel, and orders production of the following documents, mapapansin natin na parang may kulang. Ano ba yung mga documents na pinapasabi na? Ito yung tinutukoy ito yung sinasabing subpoena duces tecum, mga documents. Itong Madriagas affidavit, SALN, findings on alleged threats, SEC records, CFI documents, identities of CFI fund recipients, and yung ITR. Pansin na pansin ng lahat. Di naman lahat, pero karamihan ng mga nag-o-observe at sumusubaybay. May kulang mga ka-Wonder. Kulang ng AMLAC yung access dun sa bank records ni Sara Duterte. Yan yung sinasabing kulang. Kaya pala mga ka-Wonder, napapansin natin, kahit pinasabi na ay wala sa listahan dahil it seems na there has been an internal problem, conflict. Na tila itong AMLAC, ayon dito sa video na panonoorin natin, parang hindi sila nakikipag-coordinate o hindi sila nakikipag-cooperate. Ngayon, bago natin malaman yan, please subscribe to this channel muna mga ka-Wonder, para patuloy nating mai-ere at patuloy tayong makapag-vlog mga ka-Wonder. Please subscribe, makita niyo yung bell icon dyan sa baba. Please click that bell icon and choose all. Marami po salamat. So panoorin muna natin itong video ni Ombudsman Boying Rimulya, and from there, pag-usapan natin mga ka-Wonder. Isang araw. Sir, yung pagsilip po sa mga bank account, isa po ito sa mga kapangyarihan din naman po ng Ombudsman. Nakikita na po ba natin yung pagsilip sa mga bank account? Ngayon kasi, Vice President ang pagsilip ng bank accounts, talagang isa po yan sa isang paraan po yan para managot ang kawani ng gobyerno sa corruption. At wala hong exempted dyan kapag meron pong nakitang dahilan upang silipin ang isang bank account. O siyempre, may mga problema lang po tayo sa pagganap ng mga tungkulin ng ibang tao, katulad po ng council mismo at nung executive director ng AMLA at ng AMLA mismo. Kaya yan po ay inaayos natin na kausapin para mabigay sa atin yung mga impormasyon na kinakailangan para mapanagot natin yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yun lang po yun. Mahalaga po yung mga bank account na yan sapagkat dyan po natin makikita kung meron pong tinatagong pera o kaya ang pera ay pinaiikot sa iba't ibang paraan upang magamit ang pera na hindi naman dapat hawak ng isang tao na malamang ay kinupit lamang sa kaban ng bayan. Gaano ba importante po yung trabaho na ginagampanan ngayon ng AMLAC sa paghabol po natin sa mga tiwali? Napakahalaga po niyan. Napakahalaga po niyan. At ngayon ko lang nakita na minsan, meron talaga mabigat na kalaban ang batas pagdating dyan. Kaya nga, gusto ko silang kausapin muli itong AMLA tungkol sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan. Sapagkat, alam niyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi nila pwedeng blankuhin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Ang AMLAC po ay ngayon napapansin kung gaano yung ginagawa ng trabaho nila. Pero for the past few years, tahimik. Parang kapag walang issue, tahimik lang sila. Yun nga yung problema eh. Baka naman yung attitude ng iba dyan ay gusto nilang magkaroon pa rin ng mga kaibigan sa banking industry para doon sila lumipat pag wala na sila sa AMLA. Yun po yung isang problema sa conflict of interest natin eh. Kaya dapat bawal po yan. Huwag na silang magpa-empleyo sa mga bangko pagkatapos. Kasi nga,
conflict of interest yan, di ba? Parang ano yan eh, parang sabihin natin, isang opisyal ng cabinet papasok sa kumpanya na kanyang pinakikialaman nung araw. Ganon po yan. Dapat wag sila ganon. Hindi ko dapat nila ginagawa yun. So yun mga ka-wonder, napakinggan natin si Ombudsman Boying Rimulya. And from there mga ka-wonder, naaalata natin na medyo may problem when it comes to cooperation. Na parang itong AMLAC ay hindi nakikipag-cooperate. Sabi nga nang narinig ko dyan, nabasa ko rin, maaring baka may pressure sa kabilang kampo. Maaring napagsabihan, maaring natatakot sila kasi alam naman natin yung karakas nitong kabila, na talagang puro pananakot, puro pagbabanta, yung buhay nga ng presidente, first lady, tsaka ng former house speaker, pinagbantaan eh. Diba? Kaya nakikita nila itong sinasabi na, oy, uupo ako. Ha? Kaya baka mamaya, itong mga operation ng kabangkuhan dyan, maapektuhan o mapersonal, parang ganun. Kaya nga mga ka-wonder, isa pa sa very obvious na may pressure ay itong pag-request ng executive director nila. Ano ba yung request ng executive director nila? Bigla po itong nag-request na magpa-transfer sa ibang ahensya ng gobyerno. So, dun pa lang mga ka-wonder, malalaman mo na. Bakit niya gustong magpa-transfer? Pagkakaalam ko, ang pangalan nitong executive director is parang si Matthew David, parang gano'n, na gusto niyang magpa-transfer dito sa Bangko Sentral. Dun pa lang malalaman niyo mga ka-wonder na meron ngang pressure. At hopefully itong may pumalit kasi na acting executive director ay makipag-coordinate kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kakasuhan niya ang mga ito. Dahil baka mukhang Pwede ba itong masabing obstruction of justice? Kasi sasabihin natin, baka mamaya hindi naman talaga sila dapat mag-provide ng impormasyon, no? O itong sinasabi nating bank access kay Sara Duterte. Kasi ang papel ng AMLAC mga ka-wonder is mag-monitor ng mga suspicious financial transaction gaya ng bank records, nakikipag-coordinate yan sa bangko. Pero hindi nga automatic yan mga ka-wonder na ibibigay nila agad-agad dahil nga dun sa sinasabing bank secrecy law na itong mga deposits, kung ano man transaction dyan ay dapat maproteksyonan. No? May limit sila dyan. Pero may exemptions mga ka-wonder. Kung nasasabi natin ang rule nga ay pinagbabasehan itong bank secrecy law, may exemption. Una, kung mayroong court order. No? At pangalawa, kung ang kaso ay under dito sa Anti-Money Laundering Act, which is yun nga ang nangyayari mga ka-wonder, na itong AMLAC ay may access sila sa records. Kaninong authority? With the authority from the Court of Appeals. Kaya nga inuutusan na sila ni Ombudsman Boying Rimulya na makipag-coordinate, i-provide. Pero it seems na merong internal o merong pressure na hindi na dinidisclose. Pero nararamdaman natin, if you can read between the lines, you will be able to understand what seems to be the problem. Bakit hindi sila nakikipag-cooperate? Importante kasi mga ka-wonder yung laman ng bangko ni Sara Duterte. Bakit? Kasi from there, malalaman ng tao paano, anong dineposito, anong winidraw, kanino binigay, sino tumanggap, lahat ng transaction nandiyan. At malalaman mga ka-wonder, na pagdalaman ng taong bayan na iyan na nga, magbabagong isip nito mga DDS lalo na. Yung lalo na yung mga hindi talaga nakakaintindi niyan, sumasawsaw lang sa issue na pag in-interview nga Sara Duterte, ay hindi, not guilty. Pero pag pinaluwanagan mo, ay ganun ba? Kurap pala yan Wag na yan. Iba naman. Pag na-enlighten sila mga ka-wonder, syempre maalarma naman dyan yung mga DDS vloggers. Itong mga supposedly influencer. Pero lumalabas, bad influencer. Kaya mga ka-wonder, dapat continuous na ini-educate natin itong mga ito. Alam natin na malapit, kapag yan nabuksan talaga at narinig ng lahat ng tenga na nakatutok, magbabago at magbabago. At tiyak, sabi nga ng iba, bukod sa gusto talagang i-impeach ito ng House of Representatives, dapat maingat silang sumusunod sa
constitutional procedure na ibinaba ng Supreme Court. Sabi nga ng Supreme Court, bigyan nyo ng due process. Binigyan, pero hindi naman sumipot. Diba? At least binigyan. At mayroon pa sila mga date na binibigay. No? Ito pa part ng due process, pero medyo tumatagal. No, ang sabi nga, iakyat na sa Senate. Pero bakit gusto nilang dalhin sa Supreme Court? Kasi naghahanap sila ng parang violation o hindi constitution yung procedure. Mukhang hindi na makikialam yung Supreme Court dyan, mga ka-wonder. Dahil binigay na, nag-iingat na yung House of Representatives. Masusing pag-iingat na, sinusunod nila yung sinabi ng Supreme Court para wala nang masabi. No? Kaya mga ka-wonder, malapit nang ma-checkmate itong si Sara Duterte. At dun nga, malalaman natin bakit nag-request itong Executive Director ng AMLAC na magpalipat ng ibang ahensya dahil matindi nga ang pressure. Hindi na yan dinidisclose, hindi na yan sinasabi kung ano yun kasi may mga nangyayari dyan na hindi natin alam. Kaya yan mga ka-wonder, nawa itong pumalit ay makipag-cooperate dyan sa ombudsman, otherwise kakasuhan sila. No? Baka pagtatanggalin sila lahat, palitan sila para ilagay yung may paninindigan at may buto. No? Para makatulong ito, marisolba ang kaso, mabigyan ng katarungan ang taong bayan dahil pera ng taong bayan at yung mga na oppress, na suppress sa pamamagitan ng mga bagay na inaakusa dito kay Sara Duterte ay mabigyan ng justice. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at makareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para i-introduce YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na nagkaroon ng internal problem sa AMLAC. At yung kanilang executive director ay nagpapatransfer ng ibang ahensya dyan sa Bangko Sentral. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.